Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin mga kaibon. Kumusta po kayong lahat? For today's video, sasagot ulit tayo ng katanungan ng mga kaibon natin. Ito po yung unang tanong sa akin ng kaibon natin. Ang tanong, Sir, ask ko lang po, meron po akong green opa pale, proven hen. Ang kapares, par blue opa, split pale. Ang itlog niya, maliliit kumpara sa ibang ibon ko. Nakaapat na clutch na sa akin, laging maliliit ang itlog. Napipisa naman nila pero 3 to 4 days namamatay ang inakay. Pinaras ko po sa ibang kak, maliliit pa rin po ang itlog niya, hindi din po ito nabubuhay. Posible ba na matanda na yung opa pale hen ko? Magagamit ko pa rin po ba ito sa or sinyalis na hindi na siya pwedeng i-breed? Hindi ko po alam yung age niya, nabili ko lang po siya noong September 2023. Salamat po idol and God bless, sana mapansin. Mga kaibon, disclaimer lang, ang isi-share ko dito ay base lamang ito sa kaalaman ko at karanasan ko po sa pag-aalaga ng mga ibon. Sa tanong sa atin ng kaibon natin, meron daw siyang opa pale na proven hen. Ang problema, masyado daw maliliit na ang itlog. Nagpe-fertile pa naman dahil nakakapisa pa naman, kaso lang 3 to 4 days lang namamatay. So pinalitan na ni Sir ng kapares, ganun pa rin po ang nagiging senaryo. Sinyalis na kaya ito na talagang matured na ba yung ibon dahil maliliit na po yung itlog? Sa tingin ko naman, hindi pa naman sinyalis talaga na sobrang matured na po ng ibon ni Sir. Dahil nagpe-fertile pa naman yung mga itlog nila. Sa mga sobrang matured na kasi, kagaya ng mga 11 years pataas or 10 years pataas, hindi na po yan nagpe-fertile. Lalo kung ang paggamit natin sa kanila noon is sagaran talaga. Halos walang pahingahan. Sa edad na ganyan, 10 years, maliliit na po ang itlog niyan or kaya naman hindi na po nagpe-fertile. Dito kay Sir, sa case ng alaga ni Sir, nagpe-fertile pa naman. So unang i-consider natin dito yung size ng ibon. Baka naman maliit siya kumpara doon sa mga iba nating alaga. Kapag kasi maliit yung ibon, syempre naman minsan nag-iitlog din niya ng maliliit. Pero merong maliliit na ibon na talagang nangingitlog din ng normal size. So dito baka po medyo maliit yung alaga po ninyo, kaya medyo maliit po yung mga itlog. Ito kasing mga pale fallow, medyo mahirap din po talaga itong buhayin. Talagang pag binuhay mo ito, pag mali po ang naging procedure mo sa pagbigay ng patuka, minsan inaabot nga lang yan ng 2 days. Lalo po yung mga visual talaga, tumba po yan kapag hindi natin naibigay ng tama yung tamang patuka para sa kanila. So mga kaibon, para malaman natin na talagang sobrang mature na ng isang ibon, tingnan po natin yung eye ring niya, yung kulay puti sa mata. Yung pinakang balat, yung eye ring talaga niya na kulay puti dyan sa may mata. Kapag sobrang malaki na yan at kulubot na talaga, yan po, senyalis yan na talagang ang ibon ay talagang matured na masyado. Kapag po kasi sobrang matured na ng ibon, hindi na po talaga yan nagpe-fertile. Yan po, unang senyalis niyan, mangingitlog po yan ng maliit at hindi na magiging fertile hanggang sa palagi ng ganon. Malilit ng itlog at hindi na po nagpe-fertile. Yan na po ay sinyalis na hindi na magagamit siya pagdating po sa breeding dahil matured na masyado po ang ganyan. Pero kapag po nagpe-fertile pa naman, magagamit pa rin po yan sa breeding dahil nagpe-fertile pa po ang itlog nila. Doon kasi sa pagbuhay ng mga inakay, lalo sa mga visual pale fallow, mahirap po talaga. Kinakailangan maibigay natin ang tamang patoka para mabuhay. So ako po, ang ginagamit ko lang po dyan, canary plain and then additional ng konting sunflower. So yan lang po ang binibigay ko sa mga may inakay na pale fallow para po mabuhay. Kinakailangan kasi niyan, sobrang lambot po ng patoka
dahil po napakahina ng panuno ng mga pale follow. Kaya po kapag naibigay natin na nagkaroon tayo ng binigay sa kanila na merong white millet na seeds kagaya ng African mix, posible po na mamatay agad yung pale follow kapag po yung breeder po natin is hindi dinudurog yung patoka na ibinibigay sa mga bagong pisa, yung bang tipong sumubo lang doon sa mga inakay. So hindi po kayang tunawin ng inakay na pale follow yung white millet, kaya po hindi yan po ang matay ng inakay na pale follow dahil hindi po natutunawan. So dito kay sir, sa tingin ko itong dapat nating gawin. Subukan natin ipaposter yung fertile na itlog nila sa iba. Obserbahan natin, baka po mabuhay ng iba. So baka hindi lang talaga magaling bumuhay yung breeder po ninyo at ipaposter natin sa iba, baka sakaling mabuhay. Obserbahan natin kung mabubuhay ba ng ibang breeder yung itlog nila. Tapos ganun pa rin, tamang patoka ang dapat nating ibigay. So ang patoka, yan lang, canary na plain, haluan mo ng sunflower seeds. Tapos maglagay ka na kahit na konting chick booster sa ibang lagayan. Okay na po yan. So itry natin, wala naman pong masama kung ipaposter natin yan para obserba natin baka mabuhay po ng iba. Ngayon, kung itong breeder mo po na maliit na masyadong itlog, sa ilang breed pa ng mga susunod, kapag infertile na at maliliit na masyado yung itlog, kapag infertile na palagi, sunod-sunod infertile na ang itlog, so yan na po, baka talagang sobrang mature na yan. Kaya po hindi na nakabubuhay yung mga inakay dahil kapag talagang mature na yung breeder, mahina na rin po ang mga resistensya ng mga nagiging huling painakay niyan. Kaya po ang gawin nyo na lang, ipaposter nyo po sa iba, obserba natin baka mabuhay. At itong breeder mo po, kung halimbawa palagi pa naman fertile yung itlog, okay pa po yan, magagamit pa po yan sa breeding. Hindi pa naman po yan sobrang matured siguro. And then i-check nyo rin po yung pinakang eye-ring ng mata, kung talagang malaki na at kulubot na. So kapag palaging infertile ng itlog, maliliit na rin masyado, yan na po, sinyalis na yan na talagang hindi na magagamit po sa breeding. So ang magiging solution mo na lang dyan, turuan mo maging pamoster, baka sakaling mapakinabangan mo pa. So yan po yung unang tanong sa atin. Pangalawa, sir, tanong ko lang po, may parisan akong green opa split ino na kak, ang kapares albino opa hen. May inakay po sila ngayon. Ano po ID ng inakay? Pwede na po bang magkaroon ng Project Carmine opa? Salamat po sa sagot. So dito wala namang par blue na involved sa parisan dahil ang parisan ni sir green at albino. So bali walang involved dito na par blue, kaya hindi po tayo dito makakakuha ng Project Carmine opa. Tandaan natin, ang mga ginagamit sa Project Carmine opa, dapat po ang parisan natin merong mga dugong par blue para makapagpalabas tayo ng visual Carmine opa. Pwede kayong gumamit ng back to back green split ino opaline split par blue. So doon tayo makakakuha ng Project Carmine opa sa mga magiging inakay. Pwede po yan. At yung parisan natin na back to back green opaline split ino split par blue, lalabas din po yan ang Carmine opa. So dito kay sir, ang magiging ID ng inakay po nito green. Sa visual, pwede yan maglutino opa split blue. And then sa non-visual naman, green opaline split ino split blue. So yan po magiging ID. Ito po yung panghuling tanong. Magandang gabi. Okay lang ba maligo ang hen? Pisa naman na lahat ang mga itlog. Salamat po. So okay lang po yan, maligo ang hen. Wala naman po siyang lilimliman na itlog. At ginagawa yan ng hen talaga na naliligo or nagbabasa ng nesting material kapag po pisa na lahat ng itlog dahil po medyo mainit sa loob, para po magkaroon ng presko na ma-absorb ng mga inakay. So yan po ang purpose ng mga
alaga natin kapag naliligo na merong mga inakay. At tapos doon naman sa mga breeder natin na naliligo habang papisa yung itlog, ang purpose naman yan, naliligo po yan para po ma-absorb yung moist ng tubig ay ng halimbawa yung pagligo nila, para naman po pampalambot ng shell. Ganon din sa pagbasa ng nesting material, ginagawa yan ng mga breeder natin sa papisa ng itlog para po pampalambot yan ng shell, para po pag nakraka na nila, mabilis ng mga kalabas yung mga inakay sa loob ng shell dahil po malambot yung shell. So yan po ang purpose lang yan. Okay lang po yan, wag po kayo mag-alala, no worries po pagdating sa ganyan na wala namang itlog na. At mga kaibon, hanggang dito muna yung video natin. Sana po nasagot ko ng maayos. Mga kaibon, sana po nasa mabuti tayong kalagayan lahat, pati ang ating mga pamilya dahil dito sa bagyo na ito. Sa mga kababayan ko sa Bicol, kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Maraming salamat po mga kaibon. Hanggang dito muna tayo. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Diyos mabalos po sa inyo, gabos.